higante na may karanasan sa European boxing, ay makikipagkompetensya sa maalamat na singsing na Loom kahanga-hanga. May mga higanteng boxing mula sa Iran na nag-aanyaya ng mga asul na manlalaro. Masoud. Isang makapangyarihang manlalaro na naglaro ng isang bihirang kalaban sa buong Europa. Sino ang hinamon sa kanya? Anyayahan natin ang mga manlalaro ng pulang panig sa ibaba. Wu Xuesong, isang tumataas na bituin mula sa China. Blue player Masoud ay 22 taong gulang. Mula sa Iran, taas 180 cm, professional record 17 panalo. Red side challenger Wu Xuesong. 21 taong gulang mula sa China, taas 175 cm, professional na record ng 21 laban at 19 panalo. Maganda rin ang dalawang win. Ang referee ng larong ito ay si Imma Liki. Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Russian Legend World Fighting Championship. Ito ay isang 70 antas ng pag-atake super labanan. Ang napili ng mga tagahanga, Wu Xuesong. Ang asul na bahagi ay Masoud. Lamang ang mababang pagwawalis na ito. Sinira ng lahat ang balance ni Wu Xuesong. Lumapit si Wu Xuesong at mukhang mas maingat. Kabilang narito ang pagsuntok at pagyakap, at kung paano siya gumagalaw. Lahat ng ito ay maliliit na sirang hakbang. Ang maliliit na paggalaw ay gumagalaw, at si Wu Xuesong ay nasa frame, katulad ng kanyang coach na si Li Baoming. Ang posibilidad ng paggamit ng front hand ay medyo mataas. Ang dalawang taong ito ay may napakataas na dalas ng pag-atake at pagtatanggol. Kung ikukumpara sa mga nakaraang laro, ang unang yugto ay mataas na binti. Mahirap ding husgahan ang pamamaraang ito sa binti. Ang anggulo ng binti, pati na ang kanyang leg route ay napaka-tricky. Nakita ko ang kanyang paggalaw ng pagluhod. Maaari itong maging parehong sa gitna at sa mataas na seksyon. Ang asul na parisukat ay mahigpit na pinindot. At nakikita mo ito, ang Masoud ay isang napakamakinis na kombinasyon sa pagitan ng mga suntok at paa. Medyo mahigpit ang depensa ng ulo. Si Masoud ay may bahagyang kalamangan sa taas. Sa kabilang banda, ginamit ni Wu Xuesong ang kanyang mga suntok sa forehand. At ang tukso ng mga binti sa harap. Mga uri ng bago at pagkatapos ng katawan. Ang pagbabago ng distansya na hindi mo maunawaan. Upang makontrol ang bilis ng larong ito. At tignan natin ang kasalukuyang pamamaraan ng binti ni Masoud. Ngayon ay talagang may malayang labanan. Ito ay nagiging mas at mas popular sa buong mundo. Nakikita natin ngayon ang estilo ng pamamaraang ito ng binti. Ito ay naging mas at mas nagbabago. Hindi tulad ng mga nakaraang taon. Nakikita natin ang higit pa sa estilo ng Thailand. Napakabigat na estilo ng pagsipag. Ngayon nakikita mo na. Tignan mo ang high sweep niya. Mas magaan ang iba't ibang uri. Sa katunayan, mabigat pa rin ito sa katawan. Malakas pa rin ang kalungkutan. Si Masoud ay nagkaroon na ng ilang mataas na sweeps. Natagpuan namin ang kanyang ruta mula sa labas ng iyong depensa na braso. Diagonally pataas, kanan, gupitin, ilang mga pamamaraan sa binti na natatakpan, at Muay Thai at sandaleg sa tradisyonal na kahulugan. Mayroon pa rin kaunting pagkakaiba. Ito ay isang sulok na tumatawid lamang sa aming may camera. Relatibong nagsasalita, Wu Xuesong sweeps kanyang mga binti mas mababa, at ang kanyang mga kombinasyon ng boxing. Isang pagwawalis sa gitna at mataas na seksyon. Kakaunti pa rin ang ginagamit ni Wu Xuesong. Ang bilis ay napakatumutugon. Pagkatapos ng isang mataas na pagwawalis ngayon lamang. Paglingon sa paligid, isa na naman itong backhand straight punch. Natapos ang unang laro. Pagkatapos ng unang laro, natagpuan ang dalawa sa unang round.
Ang dalas ng pagsalakay at opensiba at pagtatanggol na conversion sa buong taon. Napakabilis nito. At hindi tulad ng iba pang mga kompetisyon. Sa unang pag-aaral, nagsagawa muna ng survey ang dalawa. Sa halip, ito ay ang output ng ganitong uri ng opensiba at pagtatanggol na aksyon sa isang mataas na dalas. Kita mo, ang mataas na sipa na ito ay talagang isang pagbabago sa linya. Kapag itinaas ang tuhod, itaas ang tuhod sa harap. Sa oras na ito, ikaw ay nasa batayan ng pagtaas ng iyong mga tuhod. Maaari kang gumawa ng gitna o mataas na sipa. Ang pamamaraan ng binti na ito ay pagkatapos na baluktot ang katawan. Ang mga binti ay direktang malalaking pendulum. Kahit na ito ay naputol mula sa likod at kung minsan ay direkta mula sa likod ng iyong ulo. Sa labas ng iyong paningin, parehong maglalaro ang magkabilang panig sa ikalawang round. Si Wuxuesong ay nagsasagawa ng ilan sa mga ganitong uri ng pag-atake gamit ang harap na binti o harap na kamay. Ang gulo ng pag-atake sa binti ni Masud, nakakalito talaga. Nakikita mo, gayunpaman, ang parehong kaliwa at kanang binti ay magagamit. Ang pamamaraan ng binti na ito, habang ang kamay ni Wuxuesong, hawakan ito ng kaunti na mas mababa, ni hindi mo man lang ito mailagay sa baba mo. Ang lahat ng ito ay magmumula sa inyong templo. Takpan mo lang ito. Direktang nagdudulot ng mabigat na suntok, at mayroon itong ganitong uri ng pamamaraan ng binti. Ang ritmo ng pag-atake na ito ay higit pa sa kailan at pandaigdigan. Ang ritmo ng pamamaraan ng binti ay mas maliit. Hindi ito masyadong mabilis na bilis ng pagsisimula. Ngunit ang opensibang ruta, mahirap talaga para sa iyo na manghusga. Wuxuesong ay isang patuloy na kombinasyon ng pag-atake. Pagkatapos ng pagpasok sa pangalawang kombinasyon, ang buong opensibang postura ni Masao, maging mas aktibo, harapin ang all-leg combination attack ni Wuxuesong. Masao ay higit pa sa isang maliit na. Pagkatapos mong atakehin ang isang round, hinawakan ko lang ang ulo ko at ipinagtanggol. Sa sandaling umalis ka, agad ko siyang sinundan. Sa ganitong paraan, mukhang malinaw na naman ang binti. Maganda rin ang timing. Ano ang tawag sa kabilang partido? Lumipas lang ang 5% nito. Kapag ang bagong kapangyarihan ay hindi pa inilalabas. Tapos na ang dating kalakasan. Hahabulin kita. Ang mataas na pagwawalis na ito ng kalahating ulo. Napakakalmado. Sa katunayan, ang bilis ng counterattack ni Wuxuesong ay napakabilis. Ang sariling kombinasyon ng boxing ni Wuxuesong. Buong, makikita mo rin na may mga kombinasyon ng mga kamao at binti. Ngunit sa ngayon, mga diskarte sa boxing ni Wuxuesong, hindi ito mas epektibo. Pindutin ang mahalagang antas ni Masao. Sa oras na ito, na kung saan hindi ka masyadong napipilitan sa Masud. Sa katunayan, napakaliit ng epekto nito sa kanya. Kapag lumalaban siya, nagiging mas komportable ito. Ang buong ritmo ay kapag ito ay masuot. Wuxuesong ay magiging mas at mas mahirap. Tingnan ang oras na ito. 12 segundo lang ito. Lahat ng ito ay nasa saklaw ng pag-atake ni Masao. Kanan. At si Masao talaga ang suntok na ito. Kapag umaatake sa ulo, ang buong itaas na katawan, manatiling tuwid sa iyo. Pagkatapos ay tumayo ng tuwid kapag nakikipaglaban sa mga kamao. Isang walang ina, may mataas na paa sa likod. Dumiretso ka na lang. Narito ang ulo ni Wuxuesong. Napakadelikado ng mandirigmang ito na lumaban ng ganito. Tingnan natin ang yugtong ito. Ang estilo ng boxing ni Masao ay umatake ng higit pa. At si Wuxuesong ay nasa pag-ikot na ito ng pagsalakay at pagtatanggol. Kadalasan ang unang aksyon ay binuksan na ni Masao. At ang pagtatapos ng aksyon ay ang pagkilos din ni Masao. Kaya relatibong nagsasalita. Sa mga tuntunin ng technical na output, sa mga tuntunin ng nakakasakit na pagkilos output, ang dami ng Masao ay sumasakop na sa gayong bentahe. Mas malinaw. Alam mo, pagkatapos ni Wuxuesong ay gumawa ng isang front at backhand ngayon. Pagkatapos ay isang front hand flat hook at isang tiyan suntok. Ang mga paggalaw mismo ay napakamakinis. Ngunit pindutin ang kalaban. Ang epekto ay hindi gaanong malinaw. Tapos na ang second round. Tingnan natin ang ikalawang pag-ikot sa simula. Nahaharap si Masao sa kombinasyon ng pag-atake ni Wuxuesong. Kunin ang ilan sa iyong mahigpit na pagtatanggol sa ulo. Matapos ang pag-atake ni Wuxuesong, agad na sundin ito ng malinaw at tumpak. Isang pag-atake gamit ang isang pamamaraan ng binti counterattack na may isang pamamaraan ng binti. Sa ikalawang kalahati ay nakita natin si Masud. Ito ay higit pa tungkol sa paggamit ng iyong mahigpit na pagtatanggol. Magsagawa ng ilang pagsugpo sa suntok. Dapat sabihin na ang manlalaro na ito ng Masud. Ang buong teknolohiya ay lubos na komprehensibo. Maganda rin ang boxing. Ang pamamaraan ng binti ay napakakatangian din. Ito ang unang kalahati. Inaatake kita gamit ang aking mga paa. Ang ikalawang kalahati ng oras. Pipigilan kita sa pamamagitan ng aking mga suntok. Ito ang magpaparamdam kay Wuxuesong. Sinuntok niya ang kanyang mga binti. Tila hindi ito masyadong kapakipakinabang. Kanan. Okay, ang ikatlong pag-ikot na ito. Ang laro sa pagitan ng dalawang panig. Ang pamamaraan ng binti na ito. Ngayon ay tila ito ay talagang isang mapanlinlang na anggulo. At ito ay higit pa sa estilo ng mga binti ng Thailand.
Lumapit sa kailangan mo. Sa mas malapit na distansya, sinipalang niya ang kanyang mga binti. Ang konsentrasyon na ito ng pansin ni Wuxuesong. Malaki ang epekto nito. Dapat lagi niyang nasa kanya ang lahat. Isang malaking bahagi ng enerhiya. Ilagay ito sa pagtatanggol ng iyong sariling ulo. Sa oras na ito, si Masuo, sa paggawa ng pisikal na gawain, pati na rin ang pag-atake ng mga binti. Gagawing hitsura si Wuxuesong. Medyo mahirap sa pagtatanggol. Tignan mo ito at mawala yan. Sa katunayan, nakikita natin na ang mga kamay ni Wuxuesong ay napakataas sa oras na ito. Ang pangunahing proteksyon na target ng balat ng balikat ay ang iyong ulo. Tulad ng sinabi ni Coach Dong, kapag ang buong depensa niya ay nakatuon sa ulo, baka mas marami pang suntok sa gitna ng kanyang katawan at sa kanyang mga hita. Kita mo, ang masound na ito ay isang kaliwang mataas na pagwawalis pagkatapos ng isang kombinasyon ng boxing. Pagkatapos ay mayroong isang kombinasyon ng mga suntok at isang mataas na kanang pagwawalis. May mga suntok sa kaliwa at kanan. Ang teknolohiya ay talagang komprehensibo. At nang sipain niya ang huling binti gamit ang mataas na sipa na yon. Kapag tumakbo ka sa ulo at naglalakad sa matataas na binti, ang katawan ay nasa proseso ng paglipat. Ito ang gagawa sa iyo. Parang walang tao sa harap ko. Biglang may dumating na paa. Ito ay upang hayaan kang manghusga. Ito ay magiging napakarami na balisa. Nakikita mo na ito ay isa pa. Habang ang kanyang kanang kamay ay bahagyang bumaba. Ang mataas na pagwawalis ng front leg na ito ay tumataas. Wuxuesong, nakikita mo, ilang suntok sa isang hilera. Wala sa mga ito ang napaka-epektibo. Lumabas na rin ang pagkilos. Ngunit ito ay palaging isang maliit na bit malapit. Sa oras na ito, mas matatag ang paglalaro ni Masao. Nakakasakit na pagkilos ng pagkilos. Ito ay naging mas mababa. Ito sa ikalawang laro. Ang nakakasakit na estilo ng patuloy na pagbabago ng mga taktika. Naiintindihan na ni Masud ang buong gawain ni Wuxuesong. Mag-ingat. Matapos ang dalawang magkakasunod na mababang pagwawalis, sa palagay ko magbabago siya ng mga linya. Pala, ang susunod na paa ay naging mataas na binti. Pagkatapos ng mataas na binti, tumalikod din siya at hinawakan ang kanyang mga binti. Ang koordinasyon ng manlalaro na ito ay talagang napakahusay. Nakikita mo na ang kaliwang kamay na flat hook ay nagwawalis ng mataas at mababa. Tignan natin pagkatapos ng ikatlong laro. Hanggang ngayon, ang mga kamay ni Wuxuesong ay palaging nag-iisa. Ang bahagi ng templo ng ulo, sa halip na baba, isang napakalinaw na aral ang itinuro sa amin ni Masa. Ano ang three-dimensional strike? Ako'y atakehin sa aking ulo. Naputol ang iyong katawan. Ang aking baywang at tiyan ay atakehin din ako. Pagkatapos ay atakehin din ako ng mga hila. Sa ganitong paraan, mahirap talagang ipagtanggol. Tignan ang mataas na pagwawalis na ito. Nang sumuntok si Wuxuesong ng tuwa. Alam mo, napakahigpit ng depensa na ito. Ang kanang kamay ay mahigpit na nagtatanggol sa gilid ng kanyang ulo. Mahigpit na pinindot ang baba na ito. Ang aming manlalaro ng Chino na si Wuxuesong ay nagpatuloy hanggang sa huli. Nakita namin si MM Masao. Palagi itong nagpapanatili ng isang walang talo na record. Maaari bang sirain ni Wuxuesong ang alamat ng kanyang kawalang talo ngayon? Nagkakaisa ang desisyon ng mga referee. 27 tandang bawas 30. Panalo si Blue.